Magandang gabi. Magandang gabi po sa inyo lahat mga kaibigan. Salamat po sa inyong panonood na naman po sa amin dito. Ito po ang ating programang Grace and Truth for You, From My House to Yours, From My Heart to Yours. Mga kaibigan, ngayong gabi, ang pag-uusapan po natin ngayong gabi, mga kaibigan, ay ang eleksyon sa US. Yan po pag-uusapan natin. Pero mabasa muna tayo ng isang talata sa banal na kasulatan. Sa Psalms 33 and verse number 12. Psalms 33 and verse number 12. Mga kaibigan, ito po ang sinasabi, Blessed is the nation whose God is the Lord, and the people whom He hath chosen for His own inheritance. Well, of course, we know na ito pong verse na ito, mga kaibigan, ay patungkol po ito sa Israel. Patungkol po sa Israel ito. Okay? Ang binabanggit po dito ay ang bansang Israel na pinili ng Diyos upang ideklara at ipahayag na may isang Diyos sa buong mundo, mga kaibigan. Pero, kahit na po ito ay tinabi lang sa bansang Israel, ay binabanggit din po ito sa mga bansa na kung saan kinikilala po nila na ang Diyos ng Biblia ang Panginoon. Ang Diyos ng Biblia ang Panginoon. At totoo lang, para yatang wala na po niyan, no? Parang Israel na lang ang naniniwala diyan at karamihan po ng mga bansa wala na. Noong panahon po ni President Barack Obama, siya po ang nagdeklara na ang Estados Unidos ay isang secular na bansa. Therefore, ay kanya nang itinanggi, mga kaibigan, that the US is a Christian country. Yan po ang nakakalungkot dito, mga kaibigan. Yan nakakalungkot dito. Yan po ay nagsimula kay President Barack Obama na hindi mo alam kung anong klaseng relihiyosong tao yan. Mukhang tawag sa kanya, irreligious. Wala pong relihiyon, mga kaibigan. Yan na po ngayon ang nangyayari sa US. Nakakalungkot po. Bakit po? Sapagkat ang US ho ay more than, kailan ba yan? Bihin natin, more than or almost 300 years ago. 16th century, 17, 18, 19, mga 400 years ago, mga kaibigan. Ang US po ay itinatag ng mga naniniwala sa Bible at naniniwala kay Kristo, na nanggaling po sa Europe. Ano po ang dahilan? Sapagkat sila po ay pinipersecute doon sa Europe. Tinatawag na religious persecution, sapagkat sila po unang-una ay sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo. Pangalawa, sila po ay nagpapahayag ng Biblia. Pangatlo, sila po ay nagbabautismo ng immersion. Lubog po sa tubig. Ibig sabihin po niyan, mga kaibigan, marami dyan mga Baptist. Mga Baptist po ang marami dyan. Sila po ay sakay ng Mayflower. Yan po yung barkong kilalang-kilala ang sinakyan po na tinatawag nating mga persecuted refugees ng Europa. Sila po ay doon dumaong sa tinatawag na Rhode Island. Providence, Rhode Island. Kaya nga nakikita po nyo, ang kapitolyo po ng Rhode Island ay Providence. At dyan po rin naman na-establish ang kauna-unahang Baptist Church na hanggang ngayon nandiyan pa. The First Baptist Church of Rhode Island in Providence, Rhode Island, mga kaibigan. Well, later on po ay nagsunuran na ang maraming mga protestante tulad ng Congregational, tulad ng Methodista,
tulad ng Presbyterian. Pero ang nauna po dyan ay ang mga tinatawag natin mga Puritans at karamihan po yung mga Baptist na naghahanap po ng isang bayan na kung saan magkakaroon po sila ng freedom to worship the Lord. Yan ang kauna-unahang freedom, mga kaibigan. The freedom to worship God. Ang mga Baptist po ang nag-champion dyan sa Amerika na tinatawag nating soul liberty. In fact, mga kaibigan, is almost like the Baptist ay magiging state religion ng Amerika, pero tinanggi po ito ng mga Baptist mismo. Oho, ang mga Baptist mismo ang tumanggi na gawing state religion ang Baptist. Ang kalaban po nila dyan ay ang Congregational, mga kaibigan. Kaya hindi po nangyari yan, sapagkat ang mga Baptist po ay naniniwala sa kalayaan. The freedom to worship the Lord. Kung ikaw ay hindi mananampalataya, meron kang kalayaan. Yan po yung kalayaan. At yan po nangyari dyan. Kaya nga nagkaroon po na kauna-una ang Thanksgiving ng Nobyembre. Ano po? Ano pong Thanksgiving na yan? Kanino po binibigyan Thanksgiving? Unang-una binibigay po sa Panginoon yan. Pero ngayon, pati po ang Thanksgiving sa Amerika ngayon ay wala na po talaga yung significance. Yan po ay naging secular na rin ang Thanksgiving. Parang bakasyon na lang ng tao yan. Hindi lang yan, kundi marami naman nagse-celebrate ng Thanksgiving. Hindi naman alam talaga kung bakit may Thanksgiving. Ano? Okay. Kaya nung araw, nung itinatag po ang Amerika, itinatag po itong maayos na nasa nababatay sa banal na kasulatan. Kaya pati po yung mga batas po nila, ano po, yung separation of church and state, yung the freedom to worship God, the freedom for peaceable assembly, ano po, the freedom of expression, yan po ay mga mananampalataya at mga Bible believer po ang nagsulat niyan, mga kaibigan. Pero ngayon po ay binabaliwala na. Binabaliwala na. Maganda nga po sana na si Donald Trump ang naging Pangulo at ibinabalik niya ang kalayaan po na mag-pray sa loob ng public schools. Binabalik niya ang kalayaan, mga kaibigan, na mag-worship sa Panginoon. Isinasansala niya o tinatanggihan niya ang abortion. At yung ano pang mga demonic laws na ginawa po ng mga liberal at mga sekular na mga politiko sa Amerika. Pero siyempre po, ngayon, mas marami na po ngayon ang talagang hindi na po naniniwala sa ating Panginoon. Because they have become very secular and they have become very commercial. Kaya nga po ako, hindi ako magtataka kung talagang magkaibitan po dito ay manalo si Biden. That is already a given. Pero alam nyo, hiniwala pa rin po ako na marami pa rin mga mautuwid. Marami pa rin mga naniniwala sa Diyos. Marami pa rin mga kaibigan na tinatawag nating tunay na mga Kristiyano. Ang bumoto kay Trump at gagawin pa rin siyang Pangulo ng Estados Unidos. Ano po? At sana po, magbalik po itong verse na ito nakalagay, Blessed is the nation whose God is the Lord. Ngayon, paano po ba ang botohan sa Amerika? Yan po ibang-iba sa ibang mga bansa sapagkat dalawa po ang kinukonsider dito, yung popular vote at saka yung electoral vote. Pero ang electoral vote, mga kaibigan, ang batayan upang ang presidente po ay maging Pangulo ng US. At doon po ay hindi binoboto ng hiwalay ang Vice President. Sapagkat kung sinong manalong presidente ang kanyang Vice President, carried po yan. Silang dalawa po. Hindi tulad po sa atin dito, sa Pilipinas, na alam nyo, yung po bang hiwalay, ang Pangulo, hiwalay ang Vice President, mga kaibigan. Kaya
makikita po natin, pag hiwalay na ganyan, maraming nangyayaring politics. Tulad po sa Pilipinas. Hindi magkaayon ang Pangulo at ang Vice President. Oo. Nag-iiringan po sila. Oo. At nagiging masyadong politiko po nangyayari. Okay. Kaya't sa US po, ay hindi ganoon. Ngayon, ano po ang batayan ng Electoral College? Ang batayan po dito, mga kaibigan, ay yung mga congressman na nanalo, saka mga senador. Because in the US, 2 senador po yan sa bawat state. They are not elected nationally, but they're elected federally. Ano po, bawat estado ay nag-e-elect po ng senador. 2 bawat estado, kahit gaano kalaki po. Kahit gaano kalaki ng state, 2 lang po ang senador na kanilang ini-elect. Pero marami po ang congressman. Marami po ang congressman na ini-elect. Ano po, sapagkat ang congressman sa US po ay nagnanumber yata ng, kung hindi ako nagkakamali, almost 400. Oho. At yan po ay per district. Doon po nabibilang ang mga tinatawag nating electoral college. Kaya nga po nag-uunahan sila ngayon Nag-uunahan po sila ngayon. Ngayon po, at this point in time, lamang po si Biden, 224 ang kanyang votes na nag-garner na sa electoral college, electoral election. At si Trump naman ay 213. Pero marami pong hindi nabibilang. For example, like Pennsylvania, 20 electoral votes yan. Wisconsin, At marami po ng mga state na maaaring maging it can go either way. It can either go to Biden, it can go to Donald Trump. It depends, mga kaibigan. At bakit po natin inaabangan yan? You've got to remember, na ang US pa rin ang pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. Ang US pa rin ang pinakamayaman na bansa sa buong mundo, mga kaibigan. At ang US pa rin ang nagdidikta ng ekonomiya at ng international policy sa buong mundo, mga kaibigan. Para po yung tinatawag na the law of cause and effect, na kapag gumalaw ang US, gagalaw ang karamihan ng bansa, including the Philippines, mga kaibigan. Hindi natin maaaring maitatwa yan. Kaya sa akin lang mas maganda po sana maging Pangulo muli si Donald Trump. Sapagkat maganda naman ang ginawa niya, tinupad niya ang kanyang pangako, at gumanda po ang ekonomiya ng US all day, only. Siyempre, si Donald Trump po ay tinatawag nating protectionist president. Yung ibig sabihin niyan, pinoprotektahan po niya yung mga Americans as against sa mga kalaban, including China, as against illegal aliens, Kita makikita, napakaraming Pilipino ang mga illegal aliens. Pero narinig ko, nalaman ko, na mas maraming Pilipino ang bumoto kay Donald Trump. Maraming salamat naman. Okay. Sapagkat ang gusto po ni Donald Trump, tulad mga Hispanic, sabi niya maraming Hispanic daw, galing Mexico, galing Brazil, galing sa iba't ibang lugar sa South America, na binoboto si Biden sapagkat gusto po lagyan ni Donald Trump ng wall ang border ng US para hindi na po maka-alpas pa o makatawid pa ang mga Meksikano papuntang US. At alam nyo, totoo lang, kalaban din po ni Donald Trump ang mga drug traffickers, mga drug lords, mga kaibigan. Kaya pati mga drug lords, drug traffickers, talagang nagka-campaign po yan for Biden. Parang ganito rin sa Pilipinas. Salamat na lamang tayo sapagkat si PRRD ang naging pangulo natin. Ang unang-unang kanyan talagang sinalakay ay ang drugs. Pero akala niya,
6 months lang, kaya niya. Ngayon po, 4.5 years na po siyang nakaupo, ay marami pa ring drug sa Pilipinas. Although, in fairness to him, in fairness to our president, no, wala na po ditong local manufacturing ng shabu. Wala na po. As far as I know, wala na po mga kaibigan. Kaya nga po, karamihan ng shabu dito ay ini-import na. Ini-import na po galing China. Ako, yung China ang napakalaking problema natin. Pag ganyan, sapagkat ang China po ay gustong-gusto punta ng Pilipinas, baka dumating ang panahon, sasakupin na ng China ang Pilipinas, mga kaibigan. No? Kaya, kapag si Biden po ang naging Pangulo, malaki ang pagbabago po niyan. Sapagkat si Biden po, suportado niya ang abortion, suportado po niya ang same-sex marriage, suportado po niya yung wag lagyan ng wall ang border ng US. Oo. Siya po ay laban sa mga legitimate na gun owners, mga kaibigan. Ayaw niya. Number 1, suportado po niya yung mga pinatay ng pulis, ng mga kriminal. Imbes na kanyang suportahan ng mga pulis na siyang nagpapatupad ng peace and order, mga kaibigan. Napakalaking bagay po kapag itong si Biden ang nanalo. Hindi lang yan. Napakalaking bagay din kapag muli ang Kongreso po ay nasa kamay ng mga Democrats. At nako, wag naman sana na kapag ang Senate ay nasa kamay din ng Democrats. Tapos na po ang US dito. Imposible na po na magamit pa natin itong verse na ito. Blessed is the nation whose God is the Lord. Ang ginagamit po labang kay Donald Trump ay yung pandemic nila. Pagkat talaga namang sa Amerika talagang wala pa. Talagang matindi po ang coronavirus doon. Pero alam nyo, hindi po pwedeng i-lockdown ng buong Amerika. At wala na pong negosyo ang mabubuksan. Nako, pambira. Dito lang po sa atin. Bakit po na kahit na medyo mataas pa po ang mga cases sa Pilipinas ay binubuksan na po ng gobyerno? Sapagkat kinakailangan na pong gumana ang mga negosyo. Kinakailangan na po yung engine ng ekonomiya ay tumakbo. Kinakailangan na po, mga kaibigan, na magbalik na ang mga worker sa kanilang trabaho. Ang mga driver po natin ay makapagmaneho na ng kanilang mga sakyan. Jeepney drivers, tricycle drivers, taxi drivers, mga kaibigan. Sapagkat alam nyo, napakahirap na meron pa mga jeepney drivers po tayo na namamalimos pa hanggang ngayon sapagkat hindi po sila makabiyahe. Sana po hindi na po sila masanay diyan. Ano po? Sana po talagang buksan na po ng pamahalaan ito. Okay? At maging lang tayo, istrikto sa pagtupad ng protocols dito sa ating bansa. Kaya mga kaibigan, nakakakaba ang eleksyon sa US. Totoo po yan. Sapag kung ano ang ideolohiya ng Pangulo, siya po matutupad sa politics in the US. Ang naglalaban lang po dyan yung conservative at yung liberal. Wala pong in-between. Conservative and liberal. Pag sinabing conservative, mga kaibigan, yan pa rin ang naniniwala sa tawag nating traditional laws. Ano po? Yung freedom natin, yung freedom to worship God,
traditional laws, absolute law, moral laws, mga kaibigan. Oho. Yung liberal ay wala na po. Ang kanilang batas po dyan ay tinatawag na situation ethics. Ano? Pag nagbago po ang situation, nagbago ang kondisyon, o baguhin mo yung batas. Matatawag ko po ang sarili ko na konserbatibo. Hindi naman po ako ultra-conservative. Sapagkat inuunawa ko rin po ang lahat ng bagay. Di ba? Pinag-usapan na po natin ang ilang mga bagay dito, mga kaibigan. Maraming salamat po sapagkat dumadami po ang nanonood sa atin. Ano po? Meron tayong mga nanonood sa Taiwan, sa Singapore, sa UAE, sa Saudi Arabia, sa Kuwait, mga kaibigan. Meron tayo sa Europe, ano po? Meron tayo sa dito, sa atin, bansa, sa Riyaya, Quezon. Meron po tayo sa Al Ain, Dubai. Marami pong mga Singapore. Salamat po sa inyong pakikinig. Pangasinan. Salamat po sapagkat pinili nyo na wag muna kayong matulog. Ano po? At tinintay po ninyo itong ating programa, mga kaibigan. Oo. At sabihin nyo lang kung saan po kayo nanonood, ha? Qatar, ayan, General Trias sa Cavite, ay Ilocos Norte, Pastor Cadeleña, magandang gabi sa iyo. Roby Cadeleña is watching tonight with us. Praise the Lord for that. Sa Hawaii po, ayan, nanonood po yung ating mga kababayan sa Hawaii. Okay, Tacloban, Leyte po, ayan, marami. Cordon Isabela, Binyan, Laguna, mga kaibigan. Maraming nanonood. Sabihin nyo lang po ang inyong mga lugar para babanggitin ko yung mga lugar ninyo. Wag na po yung pangalan nyo, yung mga lugar na lang. Northern Samar. Meron po nanonood Northern Samar. Doon po sa South Korea. Oo. Marami po tayong tagapanood South Korea, sa Taiwan, Nueva Ecija, Abu Dhabi, Tayabas, Quezon. Maraming salamat po. Anyway, mga kaibigan, panalangin pa ho natin. Ano po? Hindi pa naman po tapos ang labanan. Alam po natin tapos na ang putuhan. Pero po yung mga battleground states na ngayon ay binibilang pa. Siguro po, finally, madideclare po ang Pangulo ng US by either tomorrow or Thursday. Although ang sabi po, sa Pennsylvania, sa Friday pa mabibilang po lahat yan. We praise the Lord for those who are watching from Santiago City, from Caloocan, from Isabela, Kawayan, Olongapo. Salamat po sa inyong panonood sa amin. Kasama po namin kayo. Ngayon, Gisan Region, KSA. Maraming salamat po. Okay. Sa Malabon, Vista Verde, North Caloocan. Salamat po. Salamat po sapagkat nanonood kayo. Gusto ko pong batiin si Pastor Joey Sauco. Nanonood po siya sa atin ngayong gabi. Siya po ang pastor ng Pasay Bible Baptist Church. Tulad po ni Pastor Roby Cadeleña na pastor po ng Hosanna Bible Baptist Church po ng Ilocos Norte. Ano po? Meron pong nanonood sa Itugon, Benguet, at meron po tayo nanonood sa Thailand, mga kaibigan. Thailand. Praise the Lord for that. Ano po? Kung meron kayo mga katanungan, just ask any questions. Meron po kayong tanungan, tanong lang kayo. Okay, break mo muna tayo at panoorin niyo po itong ating teaser na ito.
Pasko at bagong bihis ang inyong paboritong kasalo tuwing Sabado ng tanghali. Biyaya at Katotohanan Season 2 tuwing Sabado 11:25 ng umaga sa live.mbbe.org at sa facebook.com/mbbeintl. Ayan po. Manood kayo. Sabado po yan, 11:25, ang Biyaya at Katotohanan. Alam nyo, ang paborito kong verse, mga kaibigan, na naging talagang batayan ng aking pagtakbo sa politiko, ay yung pong Proverbs 29 verse number 2. Alam niyo po yan, kayong mga pastor na po. When the righteous are in authority, the people rejoice, but when the wicked beareth rule, the people mourn. Ano po ba yung righteous na tawag? Ano po ba yung matuwid na tawag, mga kaibigan? Of course, ang unang-una po dapat ating malaman dito, yung matuwid po ay yung tinatawag na tinanggap niya ang Panginoon na kanyang katuwiran. Oo, bilang righteousness niya sa kanyang buhay. Because nobody can be righteous without accepting Christ to be his own righteousness. Pangalawa po, siyempre, yung gumagawa ng matuwid. Yung matuwid ang utak, matuwid ang kaisipan, matuwid po ang puso, matuwid po ang emosyon. Oo. At alam po niyang ibig sabihin ng moral values. Alam po niya yan, mga kaibigan. Yan ang matuwid. At sabi dito, kapag po ang matuwid ang siyang nakaupo, nangunguna, ay masaya po ang bayan. Subalit kapag ang wicked po ang siyang nangunguna, ano po yung wicked, mga kaibigan? Yung masama, hindi lang po yung gumagawa ng for example, like yung nangangalo niya o yung mga bagay na hindi po. The word wicked here means all kinds of sins, mga kaibigan. Pride, envy, covetousness, ilan lang po yan, ha? Okay, the love of money, ano po yan? Makikita po niyo, basahin niyo yung Romans chapter 1. Makikita niyo po lahat ng kasalanan doon, mga kaibigan. Yung ating kaisipan na wala na po sa Bible, yung kaisipan at tinatanggi po natin ang existence ng Diyos. Yung kaisipan na kahit naniniwala ka sa Panginoon, pero hindi mo naman ginagawa ang kanyang sinasabi. Ano po? Kaya nga po, ang sabi po ni Haring David, ang mga taong ayaw maniwala sa Diyos are fools. Ano po? The fool saith in his heart, there is no God. Kaya hindi po, nakalagay din naman po, maraming professing Christians daw. Professing Christians. Pero ano po sabi ni James? Ang sabi po ni James, be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Kung naniniwala po tayo, ang salita ng Diyos ay talagang salita ng Panginoon, yung Bible, salita po ng Panginoon to, at marami tayong matutunan dito, gawin po natin. Sapagkat kahit magbasa po tayo nito, hindi mo natin gagawin sa sabi ng Bible, wala rin po yan. Yun po yung sinasabi ni James, be ye doers of the word and not hearers only. Sabi po ni Pastor Proby Cadilena, I'm still hoping for Trump po, Pastor, but in case Biden wins, how will it affect our country po? Malaki. Because the thing is this, if Biden wins, syempre, I do not know, politically speaking, kung ano ang kanyang magiging policy sa Pilipinas. Pero pinag-usapan po yung tinatawag nating liberal policy. Ayan na po ang gagawin. Sapagkat tayo naman, gumagaya lang tayo sa US Saba natin ginaya, mga kaibigan, ang dito, mayroon ng divorce bill dito. Hindi pa nga batas to. Later on, abortion in demand, magkakaroon yan. Meron na po tayong tinatawag nating SOGI bill na sa aking palagay po is class legislation. Hindi na po kailangan yan sapagkat may kalayaan naman tayo. Ano man ang itsura mo, ano man ang gender mo, ano man ang religion mo, ano man ang kulay mo, mga kaibigan, nakalagay po sa atin sa Ligang Batas. You have equal rights. Ibig sabihin, wag dapat itong i-discriminate. Walang dapat discrimination.
Kaya hindi na po kailangan ng ganong klaseng batas na you give special rights to certain class of people. Kaya nga ako po ay nag-file ng bill ng anti-discrimination bill. Encompassing po ito. Ito na ngayon yung tinatawag nating batas na nababatay po sa ating konstitusyon. Oo. Anti-discrimination bill, mga kaibigan. Oo. Salamat po sa mga nanonood sa atin sa Batangas, Ibaan Batangas, Bacolor, Pampanga. Okay. Salamat po sa mga nanonood sa Subic, sa Angeles City, Pampanga. Maraming salamat po sa inyo. Talagang dumadami na po ang mga nanonood po sa ating programa. Ang programang ito, mga kaibigan, ay sumasa inyo po tuwing Lunes ng gabi, Miyerkules ng gabi, Friday night, mga kaibigan, 10 o'clock ho ng gabi. Now, kahit ano pong issue, pag-uusapan natin. Okay, pag-uusapan natin. Kahit ano pong issue to, we'll talk about it. Politics, history, literature, science, whatever it might be, na kailangan po malaman ng sambayanan. Kailangan po malaman ng mga nakikinig. We also would like to greet Pastor Joseph Fernandez, watching from Maribeles, Bataan. Maraming salamat po sa inyo. Ganun din po, gusto kong batiin si Pastor Emerson Cruz, na ngayon po'y nanonood sa atin mula San Fernando, Pampanga. Oho, salamat po, salamat. Yung mga nanonood po sa Zambales, salamat po sa inyo lahat, mga kaibigan. Kaya sa lahat, ano po? Ayan. So, sa atin po, mayroon akong kaba. No? I think that in a way, pag nanalo si Biden, yan ba'y masasabi natin, ordained din ng Panginoon yan? Oh yes. Ordained din po ng Panginoon yan. For what reason? Well, meron po tayong tinatawag na permissive will of God. Inaalaw po niya na mangyari itong bagay na ito kahit na hindi niya kalooban to. Para ano? Yun ang gusto ng tao eh. Para mapamukha sa mga tao yung kadalang ginusto, balang araw, they will hate him. Tignan niyo po si King Saul. Si King Saul po ay hindi pinili ng Panginoon yan. Si King Saul po ay pinili yan ng tao. They were demanding for a king, or they said, give us a king. Anong ginawa ng Panginoon? All right. Sabi niya kay Samuel, you go and try to look for somebody that these people will pay respect to. Kaya pinili po nila si King Saul. Ang talagang pinili po ng Panginoon is David, mga kaibigan. Kapag tao po ang pumili, tiyak yan, masasadlak po. Kaya alam nyo, sa totoo lang, hindi ako masyadong believe sa tinatawag natin democratic institutions. Totoo yan. Well, although we allow the people to really be involved in choosing their leaders. Gusto ko rin pong batiin si Evangelist Ronaldo Gutlay ng Thailand. Salamat po sa inyo. And Pastor Paul Jordan Cruz, who is also watching tonight. Sabi ni Pastor Joey Sako, gising pa ba si Pastor Emerson? Gising pa yan, inaabangan niya yung inaabangan niya yung programa ko Alam mo, bambira, inaabangan niya watching from Muntinlupa, mga kaibigan, praise the Lord for that. Ano po? Yan po ang talagang nakikita po natin. Hopefully, manalo po si Donald Trump. Sapagkat ang kanyang Vice President, si Mike Pence, is really a Bible-believing person, mga kaibigan. Alam mo, nabalitaan pa po natin na ito pa lang si Kamala Harris, yung Vice President ni Biden, nag-a-attend sa Baptist Church San Francisco. Biro mo yun, mga kaibigan? Well, meron po tayo nanonood dito from East Timor. Yan po
bagong-bagong bansa po yan. Maliit lang yan, mga kaibigan. Pero sila po ay ngayon ay sovereign nation. Ano po? Sovereign nation, mga kaibigan. So, yan po. Ano po? Yan po ang talagang nais nating malaman at nais nating makita, mga kaibigan. That's the reason why let us pray for the election in the U.S. May pagkakataon pa po. May pagkakataon pa na panalangin natin sa eleksyon ito sapagkat makiusap tayo sa Panginoon, mga kaibigan. Makiusap tayo sa Panginoon, Lord, sana ordinahan nyo na pumuli si Donald Trump for another 4 years. Alam niyo po, sa totoo lang, kung makita niyo yung White House ngayon, may mga nakalagay na mga walls sapagkat na-expect po nila na magkakaroon po ng violence at protesta. Sapagkat na marami na po mga lugar sa US, nagiging violent na yung mga kriminal, yung mga walang magawa, yung mga, ewan ko, yung talaga ang utak po nila ay kriminal, talaga nanununog ng building, nagnanakaw, nagluluting, at nanununog po ng mga sakyan. They do not anymore respect the law enforcers. May mga lugar sa US na mayroon na talagang is now the breakdown of peace and order. Yan po ang nangyayari, mga kaibigan, kapag wala ng discipline. Nagpapasalamat po tayo rito sa Pilipinas. Alam mo, nakalagay po sa Gallup Post, nakalagay po that the Philippines is still one of the safest place that they can be in. Biro mo yun. Safest place po tayo dito po sa Manila, Metro Manila. We're still safe here, mga kaibigan. Nako-contain pa rin po ng pamahalaan ang violence dito sa ating bansa. Hindi pa rin po mananalo yung mga rebelde, yung mga terrorists po sa ating bayan. Kaya huwag kayong kakabahan po dyan, mga kaibigan. Because the government is still very much in control. Ano po? Kahit na po itong ilang mga miyembro po sa gobyerno ay ako tinatag din po ako na ako daw terorista sapagkat kinampihan ko po yung Makabayan Black just to, yun ba? Di ba? Ang sabi ko lang sa kanila, huwag kayong magkasalita na wala kayong ebidensya. Kung talaga marami kayong ebidensya sa Makabayan Black, demanda nyo. Kung talaga ang inyong ebidensya ay strong, anong gawin nyo? Huliin nyo. Mukhang kayo ng warrant of arrest. Hindi naman sila immune from suit. Hindi naman sila immune from arrest. Yan lang ang Pangulo, pero ang mga congressman po pwedeng arrestuin yan, mga kaibigan. Yan lang sinabi ko. Nung sinabi ko yan, nilagay na ako. Ako raw po ay terorista. Hindi po bale, mga kaibigan. Praying. Praise the Lord for that. Tayo mo talagang manalangin, nakakalungkot po. Kapag sabi ko nga, baka hindi na ako pumunta ng US pag si Biden po ang nanalo. At, wag muna kayong pupunta ng US. Kayong mga Pilipino na inaakala nyo ang US po ay tinatawag nating, ang tawag doon, ang US, may salita, nakalimutan ko tuloy yung salita, greener pastures. Hindi po. Kung nasaan po ang Panginoon, kung ikaw ay nasa Panginoon, kahit saang lugar ka, kahit nasa mahirap kang lugar, mga kaibigan, if you have the Lord, that is greener pasture. Ano po? Kaya wag po tayong yung bang atat po tayong pumunta ng US. Para bang ang US po ang langit sa atin. Hindi po langit yan. Nakikita po din yung US. Number 1 po sa coronavirus. Number 1 ngayon sa mga protesta. Number 1 sa mga wildfires. Number 1 po ngayon sa mga hurricanes and tornado. Pati ang Canada. Di ko alam kung bakit
meron tayong mga Pilipino, mga Baptist pa po ito na imbes na maglingkod sa Panginoon dito, imbes na sila ay maging kontento sa Pilipinas, may mga trabaho naman sila. Abay, gusto pang umalis. Gusto pang umalis. Kaya, sana po, pag-isipan po nating mabuti yan. Opo. Well, anyway, mga kaibigan, tama po yung sinabi ni Pastor Joseph, the God of America is the God also of the Philippines. At gusto kong sabihin sa inyo, mga kaibigan, kahit si Biden po ang manalo, the Lord Jesus Christ is still the King of Kings and the Lord of Lords. At pag si Biden po nanalo, marahil ito na po yung magsasabi sa atin, we are now living in the end time. Ang Panginoon po yung malapit na dumating, mga kaibigan, at aking nagpapasalamat that one day He will be instituting the millennial reign, the 1,000-year reign of Jesus Christ on earth. Yan. Tunay yan. Wala nang corruption dyan. Talagang yan. Peace in the valley po yan. Kahit po yung mga wild animals, mga kaibigan, pwede nang maupo at mahiga sa tabi ng isang bata. One day po, pag-uusapan po natin yung end time. Pag-uusapan po natin yung millennial reign of the Lord Jesus Christ. Magandang pag-usapan po yan, mga kaibigan. Kaya, wag po kayo masasawang manood po sa amin, ho? Okay. It is 10:41 in the evening, mga kaibigan. I will let you go. Ano po? Napakaiksi po ng oras natin, pero talaga wala tayong magagawa. Talaga pong ganyan. At marami pa po tayong pwede pag-usapan. We praise the Lord for everything that God is doing in our lives. At sabihin ko po sa inyo, sabi nga po ng marami, look up and listen for the shout. Because the coming of Jesus Christ is near. Okay? Kayo po'y nanonood sa ating programang Grace and Truth for You. From my house to yours, from my heart to yours. Magandang gabi po sa inyong lahat. Papalain po kayo ng Panginoon. Mag-ingat kayo and have a good night's sleep tonight and pray that when you wake up tomorrow, meron kayong sigla, meron kayong kalusugan, everything like this. Okay? Sige po. Paalam na po ako sa inyo and may the Lord bless every one of you. God bless you. Relax lang kayo, ha? Okay, God bless you. Bye-bye.